Energy Lindsay! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay, please, tawagin niyo na lang po akong Che. Short for Cherry. DJ Lindsay, naguguluhan po ako ngayon sa sitwasyon ko. By the way, 33 years old na po ako. Meron po akong karelasyon na may asawa. At first, hindi ko naman po alam na may asawa siya. Tinago niya po sa akin ang lahat. Nalaman ko lang po ito tungkol sa asawa niya noong nag-anniversary kami. Sinabi niya na po lahat-lahat sa akin. Siyempre, nasaktan po ako, DJ Lindsay. Tinanong ko siya kung bakit niya nagawa sa akin yon. At bakit niya pinasakitan ng gano'n ang kanyang asawa. Ang sabi niya sa akin, palagi raw walang time sa kanya yung kanyang asawa. At madalang lang na may nangyayari sa kanila. 6 na taon na po sila, pero wala pa silang anak. Matapos ko pong malaman na meron na siyang asawa at isa po akong kabit, agad-agad gusto ko pong makipaghiwalay sa kanya. Nagalit po ako. Napagsalitaan ko siya ng mga hindi magaganda. Pero hindi ko pa rin po maiwasan, DJ Lindsay, na mag-reply sa mga message niya sa akin. Aaminin ko po, mahal na mahal ko po siya. Ilang buwan na rin po ang nakakaraan matapos niyang aminin ang lahat sa akin. Pero ganun pa rin kami. Madalas magka-chat, nagkikita, at may nangyayari pa rin sa aming dalawa. Mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. Napakarupok ko po, DJ Lindsay. Ayoko pong mawala siya sa akin. Mahal ko eh. Mahal na mahal ko po, DJ Lindsay. Yun nga lang kapag naiisip ko na meron na siyang asawa, bigla kong naiisip yung sarili ko. Naaawa ako sa sarili ko. Kahit na anong gawin ko kasi, DJ Lindsay, alam ko, never siyang magiging akin. At forever akong may kahati sa kanya. Hindi ako kailanman magiging number 1 sa puso niya. Always number 2 sa lahat ng bagay. DJ Lindsay, nalilito na po ako sa sitwasyon ko. Sobrang masakit po yung idea na iiwanan ko siya kaya hindi ko po magawa. Bigyan niyo naman po ako ng advice. Paano ko po ba sisimula ng paglimot sa kanya? Muli, ako si Che.
At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Magandang morning! Metro and Mega Manila. Good morning, Luzon. Good morning, Visayas. Good morning, Mindanao. Wow! Okay, kamusta naman kayo dyan? Kamusta naman yung mga panggapo natin na talaga naman pong prenteng-prente sa kanilang mga opisina? Nagpapahinga sa mga oras na ito dahil alam nila mamaya mapapagod sila. Mamayang gabi. Oo, dahil kung saan-saan sila pupunta. Good morning sa lahat po ng mga nandyan po sa ating Facebook Live. Facebook.com/EnergyFM1067. Dali, good morning kay Ate Elizabeth, kay Ate Yoli, kay Merlin, kay Miriam Tuerto. Hello, good morning sa'yo, Ante. Kamusta ka naman dyan? Wow! We are live and also on TikTok. We are live on TikTok as well. Ayan. This is Lihim ng Liham, ang programang wala kang matututunan. Oo. Pero meron kang mararamdaman. Achuchu. Kung pa nag-iisang girlfriend mo sa radio, my name is Lindsay. Ano nga bang dapat gawin ng ating letter sender for today's video? By the way, kung nagtatanong ka kung paano nga ba mag-send ng story dito sa Lihim ng Liham, sobrang dali lang po. Puntahan mo ako sa Facebook, facebook.com/Lindsay1067 as in LINDSAY1067. Wow! Tapos may send message doon. Sendan mo ako ng message doon, mo i-send yung kwento mo. Kwentuhan mo ko tungkol sa buhay mo. Kwentuhan mo ko tungkol sa problema mo at babasahin natin yan sa ere. Sa ere. Babasahin natin yan on the air dito sa Lihim ng Liham at bibigyan natin ng solusyon. Sana mabigyan natin ng solusyon yung iyong problema. Ang problema po dito sa mga kakapasok pa lang, sige lang, papasok lang po mga ma'am, mga sir. Good morning mga ate ko, mga kuya ko, mga chong-chang. Wow! Ang problema po natin ngayon, ito daw pong ating letter sender si Che ay talaga naman pong meron pong pinagdadaanan na hindi kagandahan po, umiibig siya sa taong may asawa. Oo, diba? Narinig na natin yung mga gantong kwento. Pero still, di ba, hindi naman natin maiwawaglit na meron pa rin mga pangilan-ngilan po tayong mga panggana na dadapa pa din. Di ba? Talagang nawawala po sa kanilang mga sarili at napapapatol po sa mga may asawa at may pamilya. Mahal na mahal niya at hindi niya raw po alam kung paano po sisimula ng paglimot dito sa kanyang jowa Bell. Wow! Ang sarap daw kasi. Huy! Ang sarap mahalin ng ganon. Ang sarap daw magmahal ng kanyang jowa. Ano ba masasabi mo tungkol dito? Halika na, I'll be waiting for your comment. Again, facebook.com/EnergyFM1067. Basa po tayo, ha? Oo, sabi dito ni Merlin, hay nako, kung ako yan, hiwalayan mo na yan. Alam mo nang kabit ka, wag mo na yan ipagpatuloy. Lagi mo itatak sa isip mo na pangalawa ka lang sa kanya. Gawin mo, wag ka nang makipagkita sa kanya at wag ka nang magre-reply sa kanya para maiwasan mo at maitama ang mali at panloloko niyong dalawa sa asawa niya. That is so true. Totoo yan. Alam mo kasi, the more na nakikipag-usap ka, the more na hindi nagko-close, diba? Yung portal. Oo. Superhero, be? Oo. Hindi nagko-close ba yung yung avenue of opportunity for the two of you, 'di ba, para makapag-usap, makapag-catch up, sweet-sweetan. Aminin mo 'yan, the more na nakikipag-usap ka diyan sa ex mo, the more na nafo-fall ka sa kanya. O kung hindi man nafo-fall, hindi na babawasan yung kagustuhan mong wag na siyang kausapin, 'di ba? Kasi syempre kapag nag-usap kayo, may mapapagkwentuhan kayo, 'di ba? Meron kayong same interest na, 'di ba, mapapagkwentuhan, kaya naman hindi napuputol yung alam mo yun, yung daan para kayo po ay maghiwalay na. Wow! Tuloy-tuloy pa rin yung communication. Ang hirap din yan, ha? Kasi wala kang pagpipigil sa sarili mo. Sabi ni Mit Castro, hello naman, DJ Lindsay, hi. Sabi niya dito, iwan mo na yan, mas deserve ng pagmamahal mo. Siguro may ibang may deserve ng pagmamahal mo, sabi ni Mit Castro. Oo naman, definitely, for sure. Meron talaga. Sabi naman ni
Arch! Hello to my friend. Masakit ang mang-iwan, pero masakit din manatili dyan sa kinalalagyan mo. Pero the best talaga is to leave. Dahil the sooner you get out of this dysfunctional relationship, the sooner you can move on with your life. Kasi pagdadaanan mo ang stages of loss until you ultimately get to acceptance. Totoo naman. Siguro sa panahon, sa moment na ito, si Che ay talagang nasa denial stage. Wow! In denial stage mo. May mga ganyang stages tayo di ba? Pero ako hindi ko naman sinasabing madali lang talaga yung makalimot sa taong minahal mo. Pero ang isiksik mo na lang dyan sa isip mo, ante, niloko ka rin niya. Para mas madali mo siyang maiwan, lagi mong iisipin yung mga negative na ginawa sa'yo ng tao. Masasabi mo bang mahal na mahal ka ng taong yan kung from the very beginning, isang panloloko sa'yo yung relationship ninyo? Wow! Siyempre, laging ma-highlight sa isip mo yung mahal na mahal ako nito kasi pinili niya ako more than the asawa. Really? Hindi nga sa'yo sinabi nung umpisa na meron siyang asawa, di ba? Tinago niya nga sa'yo, di ba? So kung tinataguan ka ng mga ganong major factor sa buhay, masasabi mo bang mahal ka niya? Esep-esep, di ba? Kaya kung ako sa'yo, ang relasyon na nabuo sa panloloko ay mananatiling panloloko pa rin. Wow! O sabi pa dito, hanggat hindi mo yan tinitigilan, hindi ka makakaalis sa ganyang situation mo. Habang buhay ka na lang kabit. So sad and so hurting, but true. Di ba? Lagi ka na lang number 2, you'll never be number 1. Di ba? Alam mo, sa dinami-dami ng challenges na pinagdadaanan nating mga tao dito sa buhay na ito, kahit pa paano gusto natin maging number 1. Kahit pa paano, di ba? At minsan, sa dinami-dami nga ng mga sinasalamuhan natin, tama ba yung sentence? Basta yung pinagdadaanan na lang, oo. Yung love life natin, yun yung bagay na sana naman at peace tayo. Yun yung bagay na sana kapag iniisip natin, walang kahit anong sabit, walang kahit anong sakit sa ulo, di ba? Sana naman sa love life natin, number 1 tayo. Wow! Kasi di ba may mga pagkakataon na kahit gusto mo maging number 1, hindi po pwede. Kasi ang daming factors na makakaapekto. Pero sana kapag iniisip mo yung love life mo, sana at peace ka, sana, alam mo yon, masarap yung pakiramdam. Pag iniisip mo, kinikilig ka. Pag iniisip mo, pinagpapasalamat mo sa Panginoon na meron kang ganitong aspeto sa buhay mo. May love life ka na napaka-peaceful. Meron kang asawa o meron kang jowa na number 1 ka palagi, na ikaw yung priority. Dapat ganun ang relasyon. Yung tipong, thank you Lord, grabe ka naman ang bait-bait mo sa akin. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal mo kasi mahal na mahal ako ng asawa ko or mahal na mahal ako ng jowa ko. Maraming salamat po talaga. Mga ganyang klase ba? Pero kapag ang relasyon mo hindi mo maisangguni sa Panginoon, ay parang yun? Wow! Ang hirap nun, diba? Oo. Yung relasyon mo, pag iniisip mo, nasa stress ka, napapailing ka, tapos napapahawa ka sa dibdib mo na parang, kailan ba ako magiging number 1? Kailan niya ba iiwan yung asawa niya o yung girlfriend niya para sa akin? Zay, kung asawa yan at meron na silang isang pamilya, may unit na sila, may mga anak na sila, o may anak na sila, malabo na yan. Hindi ko sinasabing imposible, pero malabo yan. Sabi pa dito ni Darwin, itigil mo na yung relasyon na yan. Mali na sa umpisa, pinaniniwalaan mo pang ikaw ang mahal niya kahit kabit ka. Sabi naman dito ni Merlin Gina G. Gina G ba, Antem? Kung totoong mahal ka niya, umpisa pa lang, sinabi na niya sa'yo at di kayo pagsasabayin ng asawa niya. Wow! Diba? Totoo naman yan. Oo. Tsaka alam mo, hindi sa lahat ng pagkakataon, dapat yung kasiyahan ang iniisip natin. Minsan, yung mga bagay na tamang gawin, yung pa yung pinakamahirap gawin sa lahat. Totoo, diba? Minsan, kung ano yung morally right, yun pa yung pinakamahirap piliin. Totoo, diba? Wow! Diba? Sa lahat po ng mga high blood, alam nyo nang maling kumain ng maraming lechon. Alam nyo nang maling kumain ng mga masisebong pagkain, pero ang sarap-sarap. Ang hirap piliin, diba, na isang kutsara ka lang dapat sa lechon. Kasi masarap ang lechon. Diba, para sa mga high blood. Wow!
Pero anong ginagawa mo kapag may handaan? Yun pa rin yung pinakauna mong pinupuntahan. Tapos kapag naparami ka na, ang irarason mo, may gamot naman, may maintenance naman. Ganon din yan sa pag-ibig. Alam mong maling pumatol sa kanya, alam mong maling sumama sa kanya kasi meron siyang asawa, tapos ikaw single ka. 'Di ba? Alam mong mali, pero ang sarap-sarap. Paulit-ulit mo pa rin siyang pinipili kahit alam mong mali na. So if I were you, cut it out. Cut him out of your life. 'Di ba? For good na. At saka alam mo more than yung pakikipag-usap mo sa kanya. Number one na problema mo yan eh. Hindi mo maputol-putol yung communication with that guy. Ha? Number two, ang ultimate din na pagkakamali mo, sabi mo sa akin kanina, lagi pa rin may nangyayari sa inyong dalawa. Ay, nako naman dahil. Pakpay ka diha! Sinasabi ko sa iyo, pag laging may nangyayari pa rin sa inyong dalawa, hindi talaga mapuputol ang connection ninyo. Wow! At paulit-ulit na babalik ang feelings ninyo for each other kung palagi pa rin may nangyayari sa inyo. Lalo na ang mga lalaki, di ba? Well, ang mga babae, mas mas nag-drown tayo sa mga ganitong sitwasyon. Mas na-fall tayo ng malala kapag may nangyayari. Pero ang mga lalaki din, nahihirapan silang mag-detach sa ating mga babae kapag may nangyayari pa rin with us ng paulit-ulit. Kaya kung ako sa'yo, kung gusto mo na talaga, ha? Gusto mo na talagang umalis dyan at tigilan na ang kalokohan na ito, huwag mo nang kausapin, i-block mo na, huwag mo na siyang tingnan, yung mga pictures niya sa'yo, kung meron man, burahin mo na, ibura mo na. Ano nangyayari sa akin? Burahin mo na. Tapos, ultimately, kapag nag-message siya sa'yo at sinabing magkita tayo, magkaroon tayo ng closure. Kailangan natin magkita kasi hindi po pwede itong wala tayong closure. Magkita tayo. Yung tayong dalawa lang dun sa malamig. Yung makakapag-usap tayo. Style. Gusto ko tayong dalawa lang yung mag-usap para walang mag-istorbo sa atin. Dun sana sa malamig para, alam mo yun, ang hirap naman kasi ang init ng panahon ngayon. Kasi style. Pag umuo ka dyan, ay naku, tigilan mo na. Ikaw lang din nagpapakasakit sa sarili mo. Diba sabi ni Llewellyn? Tabiyan, kasalanan sa Diyos at sa tao ang ginagawa nyo. Walang peace of mind at kahit kailan walang lugar ang kabit sa langit. Sa totoo lang po. Tapos na po ang usapang ito, naidamay na po si Lord. Idamay na po si Lord. Amen. Hindi, totoo. Totoo yun walang peace of mind kapag ganyan yung sitwasyon. Kasi syempre, di mo alam ano bang ginagawa nila ng asawa niya. Kailan ba may magme-message sa'yo? Kailan ba may mag-ieskandalo sa'yo? Ni maglakad sa mall, minsan takot na takot ka. Diba? O kahit nasa bahay ka, iniisip mo, baka makita ng misis niya yung mga conversations namin. Biglang malaman ng misis niya na ako to. Diba? Sa true lang. Kaya again, wag mo pabayaan na maging consolation prize ka lang because ikaw ang award dapat. Wow! Hindi ka consolation prize, ikaw ang award. 9:27 ng umaga, mahirap yung pinagdadaanan mo, Che, pero sana malagpasan mo yan. Kailangan mo lang i-convince yung sarili mo. At alam mo, madali lang ang mga bagay kung talagang gugustuhin natin na pag-effortan yung gusto natin mangyari. Kung gugustuhin mong umalis sa sitwasyon na yan, with just a snap, makakaalis ka kung gugustuhin mo talaga. Wow! Kailan mo gustuhin umalis? Kapag magulo na ang lahat? Kapag nabuntis ka na? Diba, Tioli? Sabi ni Bing, masustansya nga morning tips. Nasaan? Di ko na mabasa. Nawala na. Oo. Sige ha. So, yan. Make up your mind and sana malagpasan mo yung pinagdadaanan mo na yan, Che. Talino over anything else. Yung pag-ibig, yung kilig, mararamdaman mo pa yan. At mas masarap maramdaman yung kilig na yan kung nasa tamang tao ka. Ay! Sa true tayo dyan. Yung tipong gagawin ng lahat para maiparamdam sa'yo na ikaw lang ang number one. Yung tipong luluhod sa harap mo at hihingin ang kamay mo. Diba? Ang iyong matamis na oo. Wow! At gusto kang pakasalan. Ay, taray mo dyan, ante. Kasi dyan, sa sitwasyon mo ngayon, bilang kabit, hindi mo ma-experience yan. Alam mo, ganito gawin mo, ipagdasal mo yan sa Lord. Ipagdasal mo na sana alisin na yung mga bagay na hindi belong sa buhay mo.
Pagdasal mo yan. At sana kapag sinagot ni Lord yung dasal mo, sana hindi ka maging madamot at ibigay mo rin sa sarili mo kung ano yung deserve mo. 'Di ba? Hindi yung binigyan ka na nga ni Lord ng gwapo, mabait, 'di ba? May konting sablay pero walang asawa. Yun nga lang para sa perfect para sa Sana pag dumating na yung lalaki na yun, hindi umiral yung, hindi, mahal na mahal ko pa rin siyang ex ko eh. Mahal na mahal ko pa rin siya, hindi ko pa rin siya maiwan kahit na meron siyang asawa. Sana wag maging ganun yung sitwasyon nyo. Binigyan ka na nga ng pogi, binigyan ka na nga ng taong magmamahal sa'yo, walang sabit, walang problema, may konting sablay lang, konting-konti lang naman. Sana wag kang bumalik dun sa ex mo na sablay, di ba? Ay, nako. Once again, this is Lihim ng Liham, mahal ko, Panggako, baby ko. It's time to say paalam dyan sa karelasyon mo na yan. This is Rachel Alejandro with the song Paalam Na at 9:30. Dito lang yan sa istasyon na same, pero iba! Pangga, we are number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy!